Eto na po. Alam mo sa katunayan, ang sabi ni Jason sa na-post niya sa Facebook, naudlot lang po yung sa Davao kasi hindi binigyan ng permit. Eto, yan po ang problema 'pag binubusalan natin ang isang tao, isang ahensya, isang siyudad, isang grupo, isang partido. Kasi akala natin mabubusalan natin. Halimbawa, sa Bulacan, hindi binigyan ng permit makapag-rally. Alam naman natin bakit? Duterte rally 'yan, 'di ba? Tawagin na nating Duterte rally 'yan. Kahit pa sabihin pa na prayer rally 'yan, inaantay talaga ng tao diyan, Duterte. Bagamat hindi naman ang Duterte ang nag-organize diyan, pero talagang ang inaantay diyan ay Duterte. Aminin na nating lahat, 'di ba? Kaya alam nyo, pagkabubusalan mo talaga ang isang grupo, isang partido, nagkakamali po kayo diyan. Dapat ang atake po ng ating gobyerno dito, ang counter diyan ay organic. 'Pag kumalabang ka at, ang lagi mong, solusyon sa isang bagay ay busalan, hindi po, hindi po magdudulot ng magandang resulta. Katulad niyan, sinubukang busalan sa Bulacan. Sa Davao, kaya niyong busalan? Hindi niyo kayang busalan diyan. Duterte country 'yan, Duterte City ang Davao. Halimbawa, gikan sa masa ng SM-Inay, sinubukang busalan, tinanggalan ng prangkisa. Ayan, pumasok ang Banateros. Hindi natin alam, 'di ba? Baka sa Banateros gagawin ang gikan sa masa. Ay naku, wag niyo sasabihin nabanggit ko rito dun sa dalawa kong kasama, madadaldal yun, ha? Sikreto muna, ha? Hmm. Hindi mo kasi maaawat. Hindi pwede ang solusyon sa isang bagay ay busalan. Ngayon tingnan natin. Pustahan tayo, may counter na naman sila diyan. Naalala niyo yung unang Davao, nagkaroon sila ng bagong Pilipinas Rally? Tama po ba yung title ko? Bagong Pilipinas Rally? Naalala niyo yun, nagsabay yun, di ba? Abangan ninyo, mukhang sasabay na naman sila dyan. Sa tingin ko, sasabay na naman. Na para ma-counter. Siguro mas maganda yung ganong counter, wag yung binubusalan. Kasi pag binubusalan nyo, lalo mag-iimagsik. Halimbawa, may pinatahimik kayong vlogger na DDS, ilan yung DDS vloggers? Lalo mag-iinit yung iba. Naiintindihan nyo? Patamahikin nyo Banateros. Akala nyo Banateros lang? Ang daming DDS vloggers. Kaiingay nung mga yun. Lalo magsasalita yung mga yun. Di po ba? Ganun din dyan. Kaya, alam mo, hindi ko type yung kukuha kayo ng vlogger, magbabayad kayo ng vlogger, para ang kanilang gagawin ay siraan yung mga DDS vloggers, bobo talaga yung leader na yun. Pag ganun yung leader, bobo talaga. Ang gusto nun, manahimik yung vlogger. Naalala nyo, may binanatan kami ng binanata namin ng binanata ng Banateros? Anong ginawa? Kumuha ng bobong vlogger para pagbumurahin ang Banateros brothers. Tama po ba o tama-tama? Alam nyo yan. Parang, hala, ano nangyari dun? Yung pala, inutusan ng isang opisyal. Di ba? Ano nila? Kesa magpakita ng magandang trabaho, ang gusto nila busalan. Hindi po. Alam mo, ano yan organic yan. Gusto mo manahimik yung Duterte rally na yan? Yung maisug na yan? Gusto nyo manahimik? Tuparin ninyo yung 20 pesos na bigas. Naku, tatahimik yan. Alisin nyo yung pinangako nyo na hindi nyo papapasukin ng EDCA. Open the books. Ilathala nyo ang Maharlika funds. Huwag nyong sikilin ang SM-Inay. Mananahimik ang maisug. Kasi kung ginagawa nyo yung parte ninyo, hindi nyo kailangan busalan etong mga ganitong pagsasama. Yung mga ganitong rally, hindi nyo na kailangan.
Baka kami pa sumama sa rally nyo. Bakit? Maganda yung performance nyo eh. Eh kung pangit yung performance nyo, lagi kayo nakaasa sa bubusalan. Katulad ngayon, hindi ko alam kung anong ibig nilang sabihin doon. Si Bantag ni Raid. Bigla-bigla na lang. May resibo pa raw April 2. Kalokohan talaga oh. Kabubuuhan po eh. Di ba? O anong gagawin nyo ngayon? Paano nyo pipigilan yung rally na yan? Davao yan. Ay, good luck sa inyo. Di ba? Sinong kakausapin nyo? Si Nograles? Tingin mo uurong ang Duterte sa mga Nograles? Good luck sa inyo. Diba? Kaya nga dapat, ang solusyon ay magandang trabaho. Yung pinangako ninyo nung kampanya, yun ang tuparin ninyo. Eh pag lagi kayo nakaasang bubusalan, sasarahan nyo aalisan ng prangkisa SMNI, lalo nag-iinit yung taong bayan. O, halimbawa, patahimikin ako. Kala nyo hindi mag-iingay ang mga yan? Eh lalong kaiingay ng mga yan. Tingin nyo, patahimikin nyo si Kibuloy, tatahimik ang ano? Hindi lalo. Kasi alam namin, kaya ginaganyan si Kibuloy dahil pinagtatanggol ang Duterte. Sa tingin nyo, pag ginanon nyo si Kibuloy, lalong tatahimik? Hindi. Lalo nga umingay eh. Dahil sa sobrang ingay, may spillover pa. Ano spillover, Coach Ori? Tingnan nyo to. Pati mga ensimada vloggers nakikinabang sa ingay ng balita about Kibuloy. Di ba? Yung dating wala nang nanunood na channel because of Pastor Kibuloy, biglang nabuhay yung channel nila. Ay may bumubuhay ng patay talaga si Pastor Kibuloy. Yung patay na channel ng vlogger na yon, buhay na ngayon. Bakit? Kababanat lang kay Pastor Kibuloy. May spillover po eh. Oh. Alam nyo, yan nga po yung pinaglalaban natin. Press freedom with the P. Press freedom with the F. Press freedom. Oh, yan yung pinaglalaban natin. Bakit nyo sisikilin? Bakit di nyo gigipitin? Bakit nyo tatanggalan ng prangkisang SMNI? Oh, wag tayo magbulahan. Diba? E bobo na lang ang hindi nakakaalam dahil nagiging plataforma ng Duterte ang SMNI. Eh, yun sila eh. Lagi bubusalan eh. Lagi silang nakaganon eh. Kaya hindi natin maintindihan. Kaya po tayo magsama-sama ha. April 14 po yan, 7 p.m. Oh. Dove North Sports Complex, Mankilam, Tagum City. Pastor Kibuloy, sana mag-speech ka. Meron tayong naririnig na bulong-bulungan eh. Hindi po SMNI nagbulong sa akin ha. Pwede po mag-speech si Pastor Kibuloy via Zoom. Or pwede siya mismo pumunta roon. Mabalay natin. Diba? Kasi bailable naman yung kanyang warrant eh. Oh, malay natin, sa Lunes, bigla na lang, naka-bail na siya. Oh. Tapos sa atin, naku, Pastor Kibuloy. Ang daming sinabi sa amin ni Pastor Kibuloy. Ilalabas na kaya niya dyan? Magbabangag-bangag kaya ulit si Tatay Digong? Tandaan natin, iba ang tono ni Tatay Digong sa Davao. At marami na namang mapapraning. Ano na naman kaya ang sasabihin ni Tatay Digong sa Davao? Oh, counter tayo, counter. Oh, kasuhan si Sara. Kasuhan si Tatay Digong. Papasukin na yung ICC bago mag-April 14. Oh, kung ano na naman maiisip ng praning. Ewan ko ba bakit napapraning sila eh. Di ba? Oh, prayer rally lang naman. Ay, sila may tawag niyan. Hindi ko tawag yung prayer rally na yan, ha? Oh. Basta Filipinos are not for sale. So humanda kayo kung ano sasabihin at ano na naman ang bibitawan ni Tatay Digong. Isa lang ang masasabi ko po sa inyo. Pag si Tatay Digong umatak, we will attack. As simple as that.
Pag si Tatay Digong medyo promeno, pepreno kami. Kasi we respect yung leadership niya. Hindi po weak si Tatay Digong na kailangan tayong mauna sa kanya. Hindi natin kailangang mauna sa leader natin. Kasi Tatay Digong can speak for himself. Hindi siya katulad ni Tambaluslos na laging may tagapagsalita na siya naman ang speaker. Lagi siyang pinagtatanggol ng kanyang kampon. Tatay Digong is Tatay Digong. He is a leader. So sunod lang tayo. Abangan natin. Okay, hindi ko alam kung babakbak siya dyan o pepreno. But then again, my stand, sunod tayo kay Tatay Digong. Antayin natin, may diskarte po lahat yan eh. Sa palagay ko, ngayon pa lang o bukas, gabi na, bukas pa lang bibili na ako ng ticket papuntang Davao. Kasi pag ngayon ako bibili, meron pa akong 1 week. Mura-mura pa ticket. Kasi pag biglaan, grabe. Grabe po kamahal ng ticket. Para kaming nag-business class, pero nasa buntot na ng eroplano. Ang mahal ng ticket. No? So, bukas asikasuhin ko to. Mag-usap-usap kami kung paano. Sana masuportahan nyo yan. At kung kayo ay nasa Maynila, o try visiting Davao. And you will see the difference of leadership. Mayor Baste, kita-kita po tayo. Kita-kita tayo dyan, Mayor Baste. Alam nyo, meron tayong intelligence sa GC. Na si Observant Me daw at si Doomsday ay isang tao. Okay, may freedom of the press po tayo. Pero, gawin mo doon sa channel mo. Di ba? Ngayon, hindi ko alam bakit siya, hindi ko alam kung sinipa si Observant Me na moderator, maaaring paulit-ulit or out of topic. Kaya nga sabi ko, let's stick to the topic. Huwag niyong gawing sumbungan etong aking channel. Kung meron kayong ibang gustong isumbong, diretsuhin niyo yung tao, wag dito sa akin. Di ba? Kasi minsan gano'n, tapos out of topic pa. Minsan, ang dinidiscuss ko si Duterte, tapos ang i-discuss niya, religion. Di ba? Magkaroon naman tayo ng utak. So, wag ganun. Talaga ano ka. At kung gusto mo freedom of the press, ang freedom of the press is not absolute right. Teka muna, maintindihan to ng taong bayan. Hindi po pwede freedom of the press ay may karapatan ka na lahat. Yes, pwede kang magsalita. Pero gawin mo doon sa iyong lugar. Pag pumunta ka sa lugar ng iba, siyempre, meron na pong patakaran dyan. Halimbawa, pwede ba akong pumunta sa loob ng Malacanang at magsisigaw doon? Hindi. Gago ba ako? Bawal yun. Gagawin ko sa channel ko, dito ako sisigaw. Ala ka naman pumunta ako sa channel ng ibang channel, tapos magsisigaw ako ron. Tapos sisigaw ako, press freedom? Hindi press freedom yun. Kabubuhan yun. Di ba? Ganun yun eh. Ilalagay natin sa ayos. Hindi pwedeng pupunta rito. Halimbawa, hindi ko naman alam kung ano sinabi niya eh. Kaya lang kasi minsan mahilig yan sa topic ng religion eh. Hindi naman po religion ang usapan natin dito. Oo. Pwede po magbigay ng opinion. Pero you stick to the topic. Okay? So, pag ang usapan Duterte, huwag mo ipasok yung relihiyon ng KOJC. Hindi ko alam kung ano yung relihiyon ng KOJC. Hindi ko alam kung ano-ano pinapaniwalaan nila doon. Lagi kasing out of topic. Halimbawa, ako, pupunta ako sa bahay ni Jeb Rivera. Sasabihin ko, press freedom! Pangit ka, Jeb Rivera. Hindi ko gusto yung ayos ng bahay mo. Press freedom ba yun? Bahay niya yun eh. Hindi press freedom yung gago ako. Di ba? Bakit ka nagduduterte? Marcos ako eh. Jeb Rivera. Hindi ako nun.
Huwag naman pairalin yung kabobohan. 'Di ba? May limit din. Ngayon puwede ka sumigaw dun sa channel mo. Oh. Sige ito si Maisog, suportahan natin. Kung makakapunta kayo, it's worth the experience. Pero alam nyo kung talagang kayo'y pupunta rito at kayo'y galing sa ibang lugar, especially galing kayo sa Maynila, mag-decide kayo agad para makatipid kayo sa ticket. Pamahal ng pamahal 'yan everyday. Oh, maganda yung experience hindi ko po makakalimutan sa buong buhay ko yung nandodoon ako nagko-cover sa harap ni Tatay Digong. Halos tumatalsik yung laway niya sa akin. At doon niya sinabi yung bangag, bangag, bangag. No, maganda rin yung experience, no? Let's just, ako lang, peaceful rally is okay, ha? Filipinos are not for sale. Babanatan na naman yan ng mga tambaluslos vloggers. Filipinos are not for sale. Binenta nyo yung China. Gago! Magsama kayo ni Badga doon. Parehas kayo bobo. Yun yung mga ano nila eh. Laging idinidikit yung China sa Duterte. Nakakabuisit itong mga ito. Alam nyo kung bakit? Una, kasi yung leader nyo, tanga. Mahinang nilalang. Walang alam gawin kung hindi mag-ayuda. Pangalawa, bobo rin kayo. Kasi kung ano yung nasa script nyo, yun lang kaya nyong sabihin. Kaya puro kay China, 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 hindi nyo naman naiintindihan ano yung usapin dyan sa China.